sila amo. Gumising ako na maaga para tiklopin yung mga damit na nilaban ko kahapon. Nagtitimpla ako ngayon ng kape. Pagkatapos nito mag-aasikaso na ako. Pagkatapos kong maibasta lahat ng kailangan kong dalhin sa pag-hike, ay nagsimula na rin akong magbihis. Kailangan kong umalis ng maaga dahil nga ang usapan namin ng aking kasama ay magkikita kami ng alas 7 sa Central Pier. Kaya nung masiguro kong nakabasta na lahat ng dadalhin ko, ay nag-atubili na akong mag-asikaso ng aking sarili. Pero syempre, bago ko rin naman asikasuhin ang sarili ko, sinigurado ko na muna na walang dadatnan na magulo o kalat ang mga amo ko pag uwi nila dahil mauuna ang mga amo kong umuwi bago ako matapos sa day off ko. Bali sa Chung Chau Island nga po pala kami pupunta ngayon nang makakasama ko ngayong araw na to. Sasakay kami ng ferry. So, manggagaling ako sa West Kowloon. Lalakarin ko hanggang Chimchachoy Pier. Tapos sa Chimchachoy, sasakay ako ng ferry. Tapos bababa ako sa Central. Doon ko naantayin yung isa kong kasama. Bago ako ng plano, dapat maglalakad ako papunta sa Chimchachoy, di ba? Naisip ko na sumakay na lang ng MTR muna. Kasi 6:23 na. Ang usapan namin is 7. So, mag-MTR na lang ako. Nangingiti-ngiti ako sa sarili ko ng mga oras na to papasok dito sa Kowloon Station papunta sa Hong Kong Island. Kasi ang sabi ko sa kasama ko, maglalakad ako hanggang sa Chimchachoy, doon ako sasakay ng ferry papunta sa Central at doon ko siya aantayin. Nagyabang-yabang pa ako pero mauuwi din naman pala ako sa MTR. Wala naman, sa 10 minutes ay nakarating na ako dito sa Central. Pagdating ko dito ay mag-i-exit po ako sa may IFC. Bali maglalakad na lang ako doon sa footbridge pabalik doon sa pier na pagkikitaan namin ng kasama ko. Sana umaraw today kasi sabi uulan daw. Thank you. Alam niyo ba, ito yung dati. Nilalakaran lang namin ito na napakasimple. Ngayon, ibang-iba na siya. As in, sobrang ang lahat ng pinagbago. Dati ito, simpleng overpass lang. As in, walang kahit ano. Basta overpass lang. Ngayon, aircon siya. Tapos parang mall yung sa kabila niya. As in, ang laki ng pinagbago. Ito nga pala yung daan papunta sa Ferris wheel na malaki dito sa Hong Kong. As in, grabe. Na-amaze ako nito kagabi. Diba wala nga yung mga amo ko. So naggala ako kagabi, nag-ikot-ikot ako at saka may kinita ako kagabi para ibigay yung gamit sa camping. Ngayon, dito ako napadaan at sobrang nagulat ako sa pagbabago niya. Sana all nagbabago. Kung dati mainit dito, ngayon the aircon na. Yeah. Wala pa yung kasama ko kaya upo muna ako. Nangalay ako sa bag ko. Ay, dumating na yung kasama ko. So, baba lang ako dito. Babain ko lang siya. Hi, paalis na kami. Kanina maambon. Kaya nga.
Sasakay kami sa ano yun? Ferry number 5. Punta kami sa Chung Chau Island. Tila, uwi na tayo. So, ano tayo? Ordinary lang? Pag ordinary daw medyo matagal. Siguro mga 45 minutes lang. Ganun. Pero pag... Kaso bili ako ng ticket. Ferry, papunta sa Chung Chau Island. Hi! Kasi maulan. Sabi nila ang biyahe daw nito is 35 minutes to 45 minutes. Noong mga panahon na to, noong mga oras na to, medyo nagkakahiyaan pa kami ng kasama ko. Medyo nagwo-worry din kami sa panahon dahil nga ang balita ay uulan daw ngayong araw na to. At sana naman wag nang tumuloy yung ulan. Oy, para naman ma-enjoy namin yung day off namin. Nag-short man kami. Ako'y humahanga sa sarili ko, guys. Hindi ako nakakaramdam ng hilo. Samantalang sa mga nakakaraang sinasakyan ko, konting alog lang ako'y tila nasusuka. Ngayon, hindi ako nakakaramdam ng hilo. Habang nasa biyahe, ay nagkukwentuhan kami ni Kim at saka sinasamantala ko din yung pagkakataon para makuha yung magagandang view at para din maipakita ko sa inyo. Yun nga lang, makulimlim talaga ang panahon. Ay, sinaanto kami. Dito nga po bali ordinary lang po na ferry yung kinuha naming masakyan ni Kim. Kasi sabi po nila kung yung mabilis daw po is medyo pricey. Kaya sabi ko kay Kim kung hindi naman ganun kalayo yung distansya ng oras na ibabiyahe natin, why not itry natin muna itong ordinary. After 45 minutes nga po ay nakarating naman kami ng maayos dito sa Chung Chau Island. Pagdating naman namin ng kasama ko, dahil nga iniisip namin na baka medyo mahirap yung aakyatin namin, ay nag-decide muna kaming maghagilap ng sushi. Wala kasi kaming masyadong baon dahil nga maaga kaming umalis at yung mga dinadaanan naming 7-Eleven at Circle sa Hong Kong Island ay mga sarado pa. Kaya sabi ko sa kanya, dito na lang kami tumingin pagdating namin sa Chung Chau Island. Guys, bibili muna kami ng sushi. Babaunin namin doon. Wala. Guys, naghahanap kami ng sushi na babaunin namin sa taas. Pero wala na kami makita kasi nga, andito kami sa supermarket. Ayun nga, nung napagod na kami sa paghahanap ng sushi dahil nagkaubusan na, napagdesisyon na namin ni Kim na magpatuloy na sa paglalakad dahil nga sa wala naman na kami mabiling sushi, pagkakasyahin na lang namin yung baon naming prutas, kape at sandwich. Pagbaba po namin sa ferry, bali lumiko po kami sa right side. Binaybay lang po namin yung kalsada sa tabi ng seaside. At habang naglalakad din po kaming dalawa ni Kim, ay pinapanood po namin yung guide po ni Ate Jovelyn Off-Road Hong Kong. Medyo nalilito po kami kasi nung mga una-una dahil nga first time namin dito sa island. So kailangan pa namin ng guide mula po dun sa video na pinanood namin bago kami pumunta dito. Binaybay lang namin siya ng binaybay hanggang sa marating na nga po namin yung pinaka-temple niya. Pero hindi po kayo sa temple papasok. Sa kabilang side po, sa left side. Hi guys, nandito na kami. Dito kami liliko. So, ito po yung iskinita or kalsada na sinasabi namin sa inyo na katapat ng temple. Dito po kayo papasok at habang papasok kami dito, nanood uli kami ng guide ni Ate Jovelyn. Naliligaw ata kami. Hindi naman, di ba? Hindi naman kami naliligaw na sa tamang daan. Ang ganda dito, B. Parang nasa Pilipinas na kami, guys. Alam mo yung... Hello! Ano sabi? Reach na namin yung cement
cemetery ba? Dun sa video na pinanood namin kay Ate Jovelyn, Off-Road Hong Kong. Kailangan madaanan namin to. Yan na yung aakit natin? Hindi ata. Diyos ko, yan yung napakalapit. Bitin na bitin tayo dyan. Wala sa effort. Dito po pinapatawa ko yung sarili ko dahil nauuna na yung kasama ko. Sabi ko, hindi na baling madaan ako sa sementeryo, wag lang akong madaan sa ahas. So pagdating nyo po sa pinakakanto, nung pagpanik nyo dito sa hagdan, over the bakod po kayo. Tapos may makikita naman po kayong parang daanan siya, tas may lubid. Kasi po nakita namin yung bangko na pagtutungtungan sana ninyo pag akyat. Ewan ba namin kung bakit itinapon doon sa may damuhan. So ayun, tumalo na lang kaming dalawa ng kasama ko. Kayang-kaya nyo po pag gusto nyong puntahan to. As in, easy lang siya. Medyo malayong lakarin pero wala pang 15 minutes mararating nyo na. Hiningal na kami agad dun sa hagdan ba? Ito lang ang hinay namin. Uy! Madulas. At saka payuhan ko lang po kayo ha. Pag ito po yung gusto nyong puntahan, wag na wag kayong mag-short. Ay nako, baka magsisi kayo kagaya namin. Makikita nyo po yan sa video kung paano kami nagsisi, bakit kami nag-short. Short kami guys. Tapos medyo magubat yung dinadaanan namin. Ay. So, kailangan namin itong panindigan guys. Hindi na rin lang naman tayo. Naka-short no? Tapos nagagasgas na yung aming mga legs. Okay. Naka-short. So, ito yung bumungad sa amin. Ayan yung kasama ko si Kem Kem. Wala, yung legs natin bakla. Ay! Oh, ang ganda guys. Ito lang yan. Naglakad kami. Parang short hike. Nagkukwento sana ako dun sa kasama ko, ay paglingon ko naman po, ayun na, nandun na sa dulo. So nakikita na namin yung Angel Wing Rock, ayun. Short hike lang man siya. Hindi siya masyadong nakakapagod. Kasi parang wala pa atang 20 minutes kami makarating ba dito. Kaso mali yung outfit. Naka-short kami guys. So masukal yung daanan. At saka matinik. Babe, where are you? Don't leave me please. Oh guys. Oh guys. Ah! Kita dyan, uy, ang ganda. Doon. Eto na tayo yung Angel Wing Rock. Diyos ko, ginoo ko po. So may makikita po kayong magandang spot doon, 'di ba? Yung malaking bato. Maglalakad pa po kayo, liliko kayo dito sa right side. Bali meron siyang maliit na daanan pababa. O, diba? Dito kami bababa.
Mag-iingat po kayo sa pagbaba dito sa mga bato ha. Medyo madulas po siya at saka talagang matarik. Hindi po siya ganun ka-safe ba na babaan. Basta mag-iingat lang po. So, ayun nga. Bali, para sa amin po, napaka-easy lang nitong hike na to. Bali, 10 a.m. narating na namin itong Angel Swing Rock. So, nabitin po kami ng kasama ko kaya nag-usap kami na aakyat pa po kami doon sa Stairway to Heaven na nakikita pa namin sa ibang vlog. So, bali, dito lang kami kakain at saka magkakape. Kukuha ng mga ilang pictures at videos. Tapos, aalis na rin kami. Paalis na kami. Ayan yung wing Angel Rock. So, aalis na kami. Punta kami sa kabila. Kasi maaga pa mag-hike kami. Bitin. Bitin na kami guys. Punta kami sa kabila. Dun sa parang Stairway to Heaven. Kasi 10 pa lang, sobrang aga, sobrang bitin kami. Kasi yung Angel Wing Rock, parang 15 minutes lang simula dun sa flare. So, sobrang bitin. Pang picture-picture lang talaga siya. Dahil nabitin kami dun sa Angel Wing Rock, punta kami dun sa Stairway to Heaven. Hindi kasi namin alam kung ano yung tawag. So, Stairway to Heaven na lang.